This portion is brought to you by Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka fungi yan! I-Fungisol mo! Benzoic acid plus salicylic acid is the generic name of Fungisol. Meron ka bang buni, an-an, alipunga, hadhad, nail fungus at iba pang problema sa balat na dulot ng fungi? Hindi kamot ang sagot. I-Fungisol mo. Kate-kate, katol-katol, i-Fungisol. Para sa buni, an-an, alipunga, hadhad, nail fungus at iba pang problema sa balat na dulot ng fungi. I-Fungisol mo. If symptoms persist, consult your doctor. Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang magandang araw po sa inyong lahat ng nakikinig sa inyong programa. Ako po si Micaela, 26 anyos, at kasalukuyang nakatira dito sa Lucena City. Isa po akong ordinaryong empleyado sa isang pribadong kumpanya. Ang partner ko naman, na itatago na lang natin sa pangalang Liam, ay nagtatrabaho bilang isang service crew at cook sa isang kilalang restaurant dito rin po sa amin. Meron kaming isang napakalambing na 2 taong gulang na anak na lalaki. Isa po ako sa mga gabi-gabing nakatutok sa inyong programa para pakinggan ang inyong kwento. Sanay na sanay ako sa mga boses ng mga taong nasasaktan. Madalas kapag napapakinggan ko ang mga liham tungkol sa panloloko, naiisip ko lamang ang sarili ko. Naku, buti na lang talaga at matino ang napangasawa ko. Buti na lang at hindi ako ang nasa sitwasyon na yan. Napakakampante ko, Papa Dudut. Masyado akong nagtiwala sa tahimik at payapa naming buhay. Hindi ko man lang naisip na balang araw ang sarili kong kamay ang gagamitin ko para magsulat sa inyo, habang ang sarili kong luha ang papatak naman sa papel. Papa Dudut, halos 1 dekada rin kaming magkasama ni Liam. Senior high school pa lamang kami noon nang magkakilala kami sa pamamagitan ng mga common friends. Tanda ko pa. Nung mga bata pa kami, siya yung tipong tahimik lamang sa sulok. Samantalang ako naman ay yung medyo madasalin at pangarap lang ay makapagtapos ng pag-aaral. Pero naging persistent siya. Ligaw tingin noong una hanggang sa naging mag-unawaan kami. Bata pa kami noon pero pakiramdam ko ay napakaseryoso na namin sa isa't isa. Si Liam ang kauna-unahang lalaki nagparamdam sa akin ng tunay na seguridad. Kapag kasama ko siya, pakiramdam ko ay ligtas ako sa buong mundo. Napakasarap niyang kasama. Napakabait niya. Sobrang maalaga at paulit-ulit niyang sinasabi sa akin noon na ako lang ang babaeng mamahalin niya sa panghabang buhay. Dahil sa mga pinaparamdam at pinapangako niya, hindi po ako nagdalawang isip na ibigay sa kanya ang buong puso ko at buong tiwala ko. Lumipas sa mga taon, pumasok ang realidad ng buhay. Hindi na kami mga estudyante naglalakad lamang sa plaza pagkatapos ng klase. Dumating ang pinakamagandang regalo sa buhay namin. Nabiyayaan kami ng isang anak. Pero kasabay ng saya ay ang pagpasok ng matinding pagsubok. Hindi naging madali ang pagsisimula namin bilang pamilya. Naramdaman namin ang hirap ng buhay. Ang gipit sa pera, pambili ng gatas, diapers, at yung bigat ng responsibilidad ng pagiging mga batang magulang. Dahil dito, kailangan naming 2 kumayod ng doble. Nakakuha ko ng trabaho sa isang opisina.
Ang pasok ko ay alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Si Liam naman dahil sa restaurant ang trabaho, panggabi ang shift at madalas ay pabalik-balik ang schedule. Dahil magkaiba kami ng oras ng pasok, halos hindi na kami nagkakasabay sa bahay. Kapag pauwi pa lamang ako galing opisina, siya naman ay paalis patungo ng trabaho. Kapag uuwi siya ng madaling araw, tulog na tulog ako dahil maaga pa ang gising ko kinabukasan. Naging halos pangalawang magulang na ng anak namin ang mga magulang ko. Sila nag-aalaga at nagpapakain sa bata habang pareho kaming kumakayod ni Liam. Kahit pagod sa trabaho, wala akong reklamo. Inuwi ko ang sweldo ko para sa bahay at sa anak namin. Sa halos 10 taon naming pagsasama, may isa lang talaga akong pangarap na tahimik kong hinihintay. Papadudot, hindi ako naghangad ng mamahaling diamond ring. Hindi ko pinapangarap ang isang engrandeng kasal sa malaking simbahan na may daang-daang bisita. Ang tanging pangarap ko lamang ay ang araw na kusa niya akong yayayain at tatawaging asawa sa harapan ng altar. Yung opisyal na asawa, hindi yung nagsasama lamang kayo at tinawag ninyo ang isa't isa bilang asawa. Gusto kong maging legal at maayos ang lahat. Hindi lang dahil may anak na kami, kundi dahil naniniwala kong yon ang tamang paraan para patatagin ang pamilyang binuo namin. Maraming nagsasabi na papel lang daw ang kasal. Pero para sa akin ay hindi lang yon simpleng papel. Isa itong susi at banal na pangako. Isang paulit-ulit na pagpili sa taong mamahalin mo sa hirap at ginhawa. At yung pangakong yon ang matagal kong hinihintay mula kay Liam. Pero habang ako ay tahimik na naghihintay sa araw na yon, hindi ko alam na may iba na pala siyang binibigyan ng oras. Habang pinapangarap ko ang maging misis niya ay may iba na pala siyang tinatawag na love. Nagsimula ang lahat sa mga maliliit na pagbabago na madalas kong pinapalampas. Sa paglipas ng mga buwan nitong huling taon, naramdaman kong unti-unting lumalamig si Liam. Nawala na yung mga simpleng lambingan. Kapag nagkakasabay kami sa bahay tuwing linggo, napakapanglaw ng paligid. Madalas siyang nakatutok lamang sa cellphone niya. Hindi siya nakikipag-usap. Kapag kinakausap ko siya tungkol sa araw niya, sa kanyang trabaho, sasagutin niya lamang ako ng mabilis na okay lang o kaya ay nod lang ng ulo niya. Laging nakakabit ang earphones sa tenga niya. Kahit kakain kami, kahit manonood ng TV, kahit nga pupunta lang sa banyo para maligo o magbawas ay dala-dala pa rin niya ang cellphone niya. Naramdaman ko na may mali. Kaya sinubukan ko siyang tanungin. Mahal, bakit parang palagi kang abala dyan sa cellphone mo? Sino ba yung kachat mo o nilalaro mo? Tanong ko sa kanya isang gabi habang nagpapatulog ako ng anak namin. Agad siyang sisimangot, iiwas ng tingin at maiinis. Ano ka ba naman? Nagpapahinga lang yung tao pagkatapos ng pagod na trabaho sa restaurant. Paghihinalaan mo kaagad? Masyado kang selosa at praning. Lahat na lang ay binibigyan mo ng mali siya. Papadudot tuwing sasabihin niya yon ay napapayuko na lamang ako. Ako pa ang napapalabas na mali at masama. Ako pa ang nagpaparamdam na walang tiwala. Kaya sinabi ko na lang sa sarili ko na baka nga pagod lamang siya. Baka stress lang sa trabaho sa kusina. Intindihin mo na lang, Micaela, nagtatrabaho rin naman siya para sa atin. Yun ang sinasabi ko sa sarili ko. Sinuportahan ko pa rin siya, pinagluluto ko siya bago siya pumasok. Inihahanda ko ang damit niya at tinutulungan ko siya sa lahat ng kailangan niya. Pangarap ko pa nga na makapag-abroad siya. Sabi ko sa kanya, lalaban tayo mahal. Kung kailangan mag-apply ka sa ibang bansa para mas mabilis tayong makapag-ipon,
at makapagpatayo ng sariling bahay ay sosuportahan kita. Ganon ko siya kamahal, Papa Dudut. Hawak ko ang tiwala ko sa kanya ng buong buo. Wala akong kaalam-alam na habang buong puso akong nagtitiwala, ay dahan-dahan na pala niyang ginigiba ang pundasyon ng pamilya namin. Dumating ang araw ng Hulyo 25. Pareho kaming day off ni Liam noon. Isang bibihira at pambihirang pagkakataon. Nakahiga kami sa kwarto, ang anak namin ay naglalaro sa sahig gamit ang mga plastik na kotse-kotsehan. Dahil gusto kong bilhan ng bagong sapatos at damit ng anak namin, hinaram ko ang cellphone ni Liam. Mahal, hiramin ko muna yung phone mo ha, o order lang ako sa Orange app ng mga kagamitan at damit ni baby. Nakalink kasi yung account doon. Sabi ko sa kanya. Ayan o, sa kama. Huwag mong pakialaman yung ibang folders dyan. Sagot niya nang walang alinlangan bago siya pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Inopen ko ang app. Habang naghahanap ako ng mga items, biglang naglaglag ang phone. Sa hindi sinasadya ay napindot ko ang isang folder kung saan nakatago ang ilang mga messaging apps. Doon ko nakita ang app na Line. Wala akong balak mag-imbestiga, Papa Dudut. Pero ewan ko ba, parang may biglang humawak sa dibdib ko. May malakas na kutob o boses sa loob ko na nagsasabing i-check mo na yan. Nang buksan ko ang Line app, nakita kong may mga messages na naka-retrieve o naka-restore mula sa backup history. Dinig na dinig ko ang sarili kong tibok ng puso. Mabilis, malakas at may kasamang kaba. At nang i-click ko ang unang chatbox na lumabas, para kong binuhusan ng isang balde ng napakalamig na tubig na may yelo. Nanginginig ang mga daliri ko. Hinihingal ako habang nagbabasa. Ginamit ko ang account niya para mag-type at magpadala ng simpleng mensahe. Nasaan ka? Hindi lumipas ang ilang segundo. Nag-reply kaagad ang babae. At ang unang-unang linyang lumabas sa screen na tumatak sa kaluluwa ko ay, miss na miss ko na si Mikael. Mikael, yun ang alias o pangalang ginagamit ni Liam doon. Papadudot nung mabasa ko ang linyang yon. Pakiramdam ko ay may humawak sa puso ko at paulit-ulit itong sinasaksak ng napakatulis na kutsilyo. Nawalan ako ng hangin. Napahawak ako sa dibdib ko habang nakatitig sa screen. Hindi lang pala sila simpleng magkakilala. May malalim at maselang relasyon na sila. Nag-backtrack ako sa mga lumang pag-uusap nila na na-retrieve ko. Ang huling conversation nila bago ang araw na yon ay July 3 at natuklasan ko ang lahat ng ito noong July 25. At ang mas matindi pa, Papa Dudut, alam nung babae ang buong pagkatao ni Liam. Alam niyang may live-in partner si Liam. Alam niyang may 2 taong gulang na anak na ito. At alam niyang may pamilyang naghihintay dito gabi-gabi. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay pinagpapatuloy pa rin nila ang kanilang relasyon. Napaupo ako sa gilid ng kama. Sa mga sandaling iyon ay mabilis na nag-flashback sa utak ko ang lahat. Naalala ko yung mga gabing umiiyak ako sa banyo habang iniisip ko kung ano ang mga pagkukulang ko. Naalala ko nung sinabihan niya akong praning ka, selosa ka. Nagsawa na ako sa pag-iisip mo. Naalala ko kung paano ako nagmakawa sa kanya noon. Napansinin naman kami ng anak niya. Akala ko noon, ako ang may diferensya. Akala ko ako ang nagkukulang, kaya lumalamig ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko alam na tama pala ang kutob ko sa lahat ng pagkakataon. Nalaman ko sa chat history na
Setyembre pa ng nakarang taon nang bababae si Liam. Hindi sa Facebook, hindi sa Instagram, kundi sa larong Mobile Legends. Doon sila nagkakilala habang naglalaro ng madaling araw hanggang sa lumipat ang usapan nila sa line para hindi ko mahanap. Kinabukasan hindi ako nakapasok sa trabaho. Tumawag ako sa supervisor ko para mag-leave. Hindi ko kayang tumayo. Hindi ako makabangon mula sa kama. Hindi ako makakakain at parang laging nakasara ang lalamunan ko sa tindi ng bara ng luha. Hindi ako makahinga ng maayos. Pakiramdam ko ay sa isang iglap lang. Nawala at nadurog ang halos 10 taong pinanghawakan at pinagpaguran ko. Habang nakatitig ako sa kisame, naalala ko ang isang partikular na madaling araw noong mga nakaraang buwan. Nagising ang anak namin at lumapit kay Liam. Tumatawa ang bata. Gusto makipaglaro at magpayakap sa ama. Pero anong ginawa ni Liam? Inis na inis niyang tinaboy ang bata. Doon ka muna sa nanay mo. Kita mong abala ako rito eh. Galit na sigaw niya sa 2 taong gulang naming anak. Noon akala ko sadyang naadik lamang siya sa laro sa cellphone. Pero habang umiiyak ako sa kwarto, na-realize ko ang masakit na katotohanan. Hindi laro ang inuuna niya. Ang kausap at kalandian niya ng mga oras na yon ay ang babaeng dahang-dahang sumisira sa pamilya namin. Hindi ko na kayang itago pa ang sakit. Pumasok si Liam sa kwarto. Nagtataka kung bakit hindi ako nakabihis para pumasok sa opisina. Ginising ko ang katotohanan sa pagitan namin. Napatayo ako at dinala ko ang cellphone sa harapan ng mukha niya. Sino to? Tanong ko. Diretso ang tingin ko sa mga mata niya. Bagamat bumubuhos ang luha ko. Sino tong babae sa line? Sino si Love? Nagbago ang itsura ng mukha niya. Mula sa pagkagulat ay napalitan ito ng kaba at mabilis na nag-isip ng idadahilan. Ano ba yan, Micaela? Wala yan. Wala lang yan. Nakikipag-chat lang ako sa mga nakakalaro ko sa ML. Pilit niyang pagtatanggi. Lumapit siya sa akin at pinilit niya akong niyakap. Pero hindi ko nararamdaman ang init ng pagmamahal. Nararamdaman ko ang lamig ng pagsisinungaling. Niyakap niya ako para lamang patahimikan ako. Pero hindi niya masagot ng diretsyo ang mga tanong ko. Iwinaksi ko ang mga kamay niya. Umiyak ako ng napakalakas sa harapan niya. Liam, tanong lang. Ganito ba ako kasamang partner? Para lokohin mo ng ganito? Sigaw ko habang nanginginig ang buong katawan ko. 10 taon, Liam. 10 taong kitang inintindi, tinulungan at minahal. Ganito ba ako kakulang? Para maghanap ka pa ng iba? Nang makita niyang hawak ko ang mga pira-pirasong na-retrieve na usapan at screenshot, napayuko na lamang siya. Nawala na siya nang may papalusot pa. Pasensya na, mahal. Umamin din siya sa wakas. Sinakyan ko lang naman yung nararamdaman nung babae sa akin eh. Naawa lang ako. Pero nang pigain ko pa siya sa katotohanan, umamin din siyang nagkita na pala sila ng personal. Nang mag-day off siya noong nakarang buwan. Papadudot noong araw na yon ay parang may namatay sa loob ko. Namatay yung lumang Micaela. Yung masayahin, yung buo ang tiwala. Yung nangarap ng malinis. Pakiramdam ko ay lumit ako ng husto bilang isang babae. Kahit siya ang nagdaksil. Ang unang pumasok sa utak ko ay ang sisihin ang sarili ko. Saan ba ako nagkulang? Bakit hindi ako naging sapat? Pangit ba ako? Naging mabigat ba akong kasama?
Mas masakit isipin sa loob ng halos isang taong natutulog akong kampante gabi-gabi sa tabi niya dahil buwang tiwala ko sa kanya. Habang ako ay payapang natutulog at nagpapahinga para sa trabaho bukas. Iba na pala ang laman ng puso at isipan ng lalaking katabi ko. Ibinigay ko ang lahat, Papa Dudut, pagmamahal, pagtiwala, pangunawa sa gipit na sitwasyon at oras. Habang abala akong nagtatrabaho at nag-iipon para sa kinabukasan ng anak namin, may iba na pala siyang pinapangarap at pinaplano. Hindi doon nagtapos ang pagdurusa ko. Sa mga sumunod na araw ay pilit kong binasa pa ang ilang bahagi ng usapan nila na pumasok sa backup history. Mas lalo lamang akong nadurog. Nalaman kong ang babaeng ito ay kasalukuyang nagtatrabaho sa Taiwan. At ang pangarap nilang dalawa ay ang magsama doon. May isang mensahe ang babae na hinding-hindi mabubura sa isipan ko. Isinulat ng babae kay Liam, mas madadagdagan ang kasalanan mo kapag nandito ka sa Taiwan at kasama ko na. Nang mabasa ko yon ay napahawak ako sa tiyan ko sa tindi ng sakit at pagkahilo. Pakiramdam ko ay sobra nila akong niloko at ginawang tanga ang pagkatao ko. Alam nilang dalawa na mali ang ginagawa nila. Ginagawa nilang laro ang kasalanan. At masaya pa silang nagpaplano sa likod ko. At ang pinakamasakit pa sa lahat ay ang mga salitang nabasa ko mula sa mismong partner ko. Mga salitang napakatagal ko nang gustong marinig mula sa kanya. Sa mga nakalipas na taon. Pero ibinubulong pala niya sa ibang tao. Miss na kita. Mahal na mahal kita. Love. Mga salitang akala ko ay para sa akin lang. Pero madali niyang ipinamigay sa ibang tao. Nakita ko rin sa chat history kung paanong magpadala ang babae ng mga litrato at selka niya kay Liam. Halatang halata na gusto nitong mapansin siya ng husto. Kapag nag-my day o nagpo-post ang babae sa social media, hinihintay niya palagi ang reaksyon ni Liam. May isang mensahe pa ang babae na sinabing marami namang mga nag-heart sa my day ko ngayon. Pero ang gusto ko lang naman na mag-heart ay si Mikael. Hindi mahalaga sa babaeng yon kung ilan ang pumansin sa kanya. Ang mahalaga sa kanya ay ang makuha ang atensyon ng isang lalaking alam niyang may pamilya at anak na nakahintay sa bahay. At ang masakit, inamin pa ng babae sa mga chat na talo siya sa sitwasyon dahil alam niyang hindi sila pwede at may masasaktan sila. Pero sa kabila ng kamalayang yon, pinipili pa rin nilang ipaglaban ang nararamdaman nila at mangarap na magkasama pa sa ibang bansa. Papa Dudut, bilang isang babae at ina, hindi ko kailanman maintindihan kung paanong nagagawang sikmurain ng isang babae na magmahal ng lalaking may pamilya na. At bilang partner ni Liam, napakasakit malaman ng mga pangarap na dapat ay para sa pamilya namin. Ang pag-abroad, ang magandang kinabukasan ay ibinahagi at plinano niya para sa ibang tao. At hindi pa doon nagtatapos, Papa Dudut. Natuklasan ko rin kalaunan na hindi lang pala sa ML at Line nagtatapos ang lahat. Gumagamit din pala si Liam ng iba't ibang dating apps para makakilala at makipag-flirt sa ibang mga babae pa. Doon ko naramdaman na parang sagad na ako. Parang wala nang natira sa akin. Dumating ako sa punto na gusto ko na lang biglang mawala. Hindi dahil gusto kong iwan ang anak ko, kundi dahil hindi ko na alam kung paano gigising araw-araw na may ganito kabigat na sakit sa dibdib ko. Pero sa kabila ng lahat ng panluloko, ng pagtataksil at ng pagkawala ng respeto, pinatawad ko siya. Hindi dahil madali,
Hindi dahil nakalimutan ko na ang mga nabasa ko, kundi dahil mahal ko pa rin siya. At higit sa lahat ay ayokong lumaking walang kinikilalang ama ang anak namin sa bahay. Naglakas loob din akong mag-message sa babae sa line. Hindi ako nagmura, hindi ako nakipag-away o nagmakaawa sa kanya. Gusto ko lang ipaalam sa kanya na alam ko na ang buong katotohanan at may pamilyang nasasaktan sa mga ginagawa nila. Hanggang ngayon, Papa Dudut, wala pa ring nakakaalam sa pamilya namin o sa mga kaibigan namin kung ano ang totoong nangyari. Sinarado ko ang bibig ko. Ayaw kong masira si Liam sa paningin ng mga magulang ko. Ayaw kong lumaki ang anak namin na may galit o buod sa sarili niyang ama. Ako ang sumalo ng lahat ng dusa at sakit para lamang maprotektahan ang pangalan niya. Pero alam niyo po ba kung ano ang pinakamasakit at pinakamahirap na bahagi nito? Sa taong sumira at nagwasak ng puso ko, siya pa rin yung taong gusto kong yakapin kapag umiiyak ako sa gabi. Siya ang dahilan ng malalim na sugat na ito. Pero sa kanya ko pa rin hinahanap ang ginhawa kapag hindi ko na kayang dalhin ang sakit. Ngayon natatakot po ako. Tuloy pa rin kasi ang plano niyang mag-abroad. Gabi-gabi akong hindi makatulog. Natatakot ako na kapag malayo na siya sa akin, kapag nasa ibang bansa na siya, mas lalo kaming magkakalayo ng damdamin. Natatakot ako na baka kapag naghintay na naman ako rito sa Pilipinas para sa pamilya namin, ay may iba na naman siyang piliin at tawaging love. Papa Dudut, hindi ko na alam. Nagpapakatanga ba ako sa pagpapatawad sa kanya? Pagmamahal pa ba itong nararamdaman ko? O takot lang akong mawala at mabuwag ang pamilyang halos 10 taong kong pinaghirapang buuin at ipaglaban? Hanggang ngayon, wala akong ibang magawa kundi ang ipagdasal at ipagpasa Diyos ang lahat. Nagdarasal ako gabi-gabi na sana'y gumaling na ang sugat sa puso ko. Pero sa totoo lang po, hanggang ngayon, napakasakit pa rin. Papa Dudut, paano ko po muling bubuin ang sarili ko matapos itong wasakin ng taong pinakamamahal ko? Tama po bang manatili o umasa? O panahon na para matuto akong piliin naman ang sarili ko? Maraming salamat po sa oras ninyo at sa pagbibigay ng boses at pag-asa sa mga taong katulad kong tahimik na lumalaban sa buhay. Sana po ay mapili po ninyo ang aking liham. Hindi lang para mailabas ko ang napakabigat na ala-alang matagal ko nang dinadala, kundi para na rin magbigay ng aral sa mga taong katulad kong piniling magmahal ng totoo pero nasaktan ng sobra. Lubos na gumagalang, Micaela. Maraming salamat kay Micaela sa pag-share mo ng iyong kwento. Para kay Micaela, ang pinakamahalagang hakbang ngayon ay ang matutong huminto sa pag-unawa sa taong paulit-ulit siyang hindi pinipili at buuing muli ang sarili niyang halaga. Hindi kasalanan ang magpatawad, pero kapag ang pagpapatawad ay nagiging dahilan upang hayaan ng sariling patuloy kang masaktan at mawala ng kapayapaan sa pag-iisip, hindi na yon pagmamahal kundi pagtataksil na rin sa sariling kapakanan mo. Bago siya maging isang partner o ina, isa muna siyang taong may karapatang irespeto, mahalin ng buo at mabuhay ng walang takot o pagdududa. Kung ang pananatili sa relasyon ay nangangahulugan ng patuloy na pag-aalala at pagpapakababa ng sariling dignidad, maaring oras na upang unahin naman niya ang sarili niyang pagaling at kapayapaan. Alang-alang sa kanyang sarili at sa kanyang anak na nararapat na makakita ng isang inang buo at malakas. Ipinapaalala ng kwentong ito ng tunay na tiwala at loyalty sa isang relasyon ay hindi nakadepende sa haba ng taong pinagsamahan ninyo, kundi sa parehong desisyon
na maging tapat sa pang-araw-araw. Ipinapakita rin dito na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagtatago sa likod ng mga alibay at hindi kailanman kailangang ipagkait sa pamilya para lamang ibigay sa iba. Sa uli tinuturo ng kanyang karanasan na ang pagpili sa sarili kapag nawala na ng respeto ang kabiyak ay hindi pagiging makasarili, kundi isang matapang na hakbang patungo sa tunay na paghilom. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayo mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.